Maraming kayang bilhin ang malaking halaga ng pera. Pero hindi nito kailanman matutumbasan ang tunay na pagmamahal ng isang tao. Ikaw, kabarangay, pipiliin mo pa rin ba ang taong mahal mo sa gitna ng paghihirap na nararanasan mo sa buhay mo? Dear Papa Dudut, palagi kong napapakinggan noon na kailanman ay hindi nabibili ng pera ang kaligayahan ng isang tao. Ganon din ang pagmamahal. Hindi matutumbasan ng kahit magkanong halaga ang pagmamahal na nararamdaman natin. Pero naisip ko na sa totoong buhay pala ay mahirap magpanggap na kaya nating piliin ang pagmamahal kesa sa pera. Lalo na kapag nasa sitwasyon ka na mas lumalamang ang pangangailangan para sa sarili kesa sa pagmamahal para sa isang tao. Hi Papa Dudut, kumusta po kayo? Dasal ko na nasa mabuti kayong kalusugan sa oras na mabasa ninyo ang sulat ko. Sana rin po ay ma-upload po ang aking kwento online kung sakali man na mapili niyo po ito dahil doon ko madalas napapakinggan ang inyong programa. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Chari, 34 years old at nagtatrabaho bilang IT associate dito sa Iloilo. Bago po pala ako magpatuloy ay ipapaalam ko na rin na marami akong binago sa kwento ng buhay ko na ibabahagi ko ngayong tanghali para na rin po sa proteksyon ng pribado kong buhay sa ngayon. Papa Dudut, nasa second year college ako nang maging boyfriend ko si Enzo. Kaklase ko siya sa isang minor subject at dahil makwento siyang tao ay naging close kaagad kami, Papa Dudut. Hanggang sa manligaw na nga siya sa akin at maging boyfriend ko na siya. Pero nauna akong makatapos ng pag-aaral sa kanya. Huminto kasi siya noong bago kami mag fourth year at nang bumalik siya sa college pagkalipas ng mahigit na 2 taon ay kinailangan niya pa ring mag-working student. Meron din po siya sa curriculum sa university noon na kailangan niya pang habulin. Ang ibang bagong dagdag na subject, Papa Dudut. Kaya natagalan siya sa pag-aaral. Excuse me, busog lang. Uy, grabe namang dighay yun. Sorry, napalakas. Nabusog kasi talaga ako. Ikaw ba naman ang umorder ng 2 overload lugaw eh? Mabubusog ka talaga nun, babes. Sabi ko naman sa'yo, kanina pa ako nagugutom. Kaya nang makita ko yung picture ng overload lugaw nila sa menyong nakadisplay sa may cashier, yun agad ang in-order ko. Mabuti na lang. Legit na kung ano yung nasa picture, yun din talaga ang sinerve nila. Bagong bukas lang din kasi tong lugawan na to kaya alam mo na, nagpapakitang gilas sa mga customer. At sana, maging consistent sila sa mga isuserve nilang pagkain. Yung ibang kainan kasi 'di ba, sa una lang maganda ang service, saka maraming serving ng pagkain. Pero kapag nagtagal na, wala na. Tataasan na lang nila yung price ng mga pagkain, tapos kukontian na lang din nila ang serving. Strategy na yun ng mga nagnenegosyo. Kasi syempre, kailangan na makakuha na muna sila ng mga suking customer. Kung palaging ganito naman karami ang isuserve nilang pagkain, mapapatalas talaga tayo dito, babes. Kasi mura na busog pa talaga tayo. Ay, oops. Excuse me ulit. Mukhang busog ka na nga talaga, babes. Ano ba yan? Nakakahiya naman yung dighay ko. Buti na lang wala na masyadong tao ngayon dito sa lugawan. Kung hindi, baka kanina pa tayo pinagtitinginan. Okay lang yan. Normal namang dumighay. Ay, oo nga pala. May ibibigay ako sa'yo. Sandali ah. Ito oh. Happy Mansari, babes. Uy, wow! Ang cute naman ng keychain na sapatos na to. Nagustuhan mo ba? Oo naman.
Ang cute nga kasi ang taas ng takong. Alam ko kasi na ganyan ang gusto mong design ng sapatos. Hindi ko nga lang mabili yung mismong sapatos kasi nga palagi na lang akong short sa budget. Ano ka ba? Hindi mo naman kailangan bilhin sa akin yun. Hindi nga kailangan pero gusto ko. Kasi mahilig ka sa mga sapatos na mataas ang takong tsaka maganda ang brand. Pero ang nakakalungkot lang hindi ko mabigay sa'yo. Kaya nga nang makita ko yung keychain tapos naalala kita, binili ko na agad para ibigay sa'yo ngayong mansari natin. Babes, pasensya ka na kung ganito lang ako ah. Uy, ano ba yung sinasabi mo? Bakit bigla ka nalang naging madrama? Nagigilty lang kasi ako. Ilang taon na tayong magkarelasyon pero ni isang beses, hindi man lang kita nabilhan ng sapatos kahit isang pares. Hindi mo nga kailangan gawin yun. Saka naiintindihan ko naman, babes. Hindi madali ang maging working student. Pero alam ko naman na ngayon lang yan mahirap. Kasi kapag nakapagtapos ka na ng college mo, matutupad na natin lahat ng matagal na nating mga plano. At makakabawi na rin ako sa'yo. Basta ang gusto ko ngayon, makapag-focus ka sa trabaho at pag-aaral mo para matupad natin lahat ng mga pangarap natin. Andito lang ako palagi para sa'yo, babes. Thank you talaga babes ah. Thank you sa pagmamahal at moral support mo. Papadudot pareho kami ni Enzo na galing sa hindi nakagagaan sa buhay. Kaya nga noong nasa college kami, naiintindihan talaga namin ang isa't isa. Kapag nagkukwentuhan kami ng tungkol sa mga buhay-buhay namin, yun din ang naging daan para maging close kaagad kami noong bago pa lamang kaming magkakilala. Yung parehong pangarap namin na makapagtapos para maibigay ang mas magandang buhay sa pamilya namin. Hindi kasi ako makakapag-aral ng college kung wala akong scholarship noon, tapos ay nakikitira lang din ako sa apartment ng pinsan ko. Kasi mas malapit yon sa university kung saan ako pumapasok. Scholar din kasi si Enzo pero nang mamatay ang tatay niya, na tanging provider sa kanilang pamilya, ay kinailangan niyang magsakripisyo at huminto sa pag-aaral para magtrabaho. Panganay kasi si Enzo sa 4 na magkakapatid. Kaya kinailangan na siya ang unang magsakripisyo noon, papadudot. Sinubukan ko pa nga siyang kumbinsihin na tapusin na ang 1 taon sa college pero hindi na raw kakayanin ang gastusin sa bahay nila. Lalo na at may sakit din ang nanay niya at may mga maintenance na gamot na kailangan niyang bilhin. Kaya naman kahit mabigat para sa kanya ay huminto na siya sa pag-aaral at nagtrabaho na lang siya, papadudot. Grabe, ang ganda naman ng sapatos na to. Bagay na bagay sa akin lalo na kapag nakasuot ako ng dress. Teka, wala man lang price tag na nakadikit dito. Hello, ma'am. Hello? May nakita na po ba kayong sapatos na gusto nyo? Ha? Napansin ko po kasi na medyo kanina pa kayo umiikot sa store namin. Ay, alam nyo? Bagay sa inyo yung sapatos na hawak nyo. Gusto nyo pong isukat? Mukhang sakto pa po yan sa paa nyo. Naku, hindi. Ayos lang. Eto nga, ibabalik ko na sa lalagyan. Ma'am, sinasabi ko po sa inyo na bagay talaga yan sa inyo. Sigurado ako na lalong dadami ang manliligaw nyo. May boyfriend na ako. Ay, ang ibig kong sabihin, siguradong lalong mai-inlove sa inyo ang boyfriend nyo kapag suot nyo na tong sapatos. Sukat nyo na po, ma'am. Sayang naman kasi nandito na kayo. Sige na nga. Ayan, bongga! Tatanggalin ko lang tong sandals ko. Sige po. Eto, isusuot ko na po sa mga paa nyo tong 2 sapatos. Ayan na nga bang sinasabi ko, ma'am? Perfect na perfect sa mga paa nyo. Bagay sa inyong sapatos na may takong. Ang ganda nga. Saka komportable siyang isuot. At talaga namang bagay sa inyo kasi ang puti ng mga paa nyo. Ano ma'am, samahan ko na po kayo sa cashier? Teka, magkano ba to?
Naka 10% discount po lahat ng sapatos ngayon dito sa store namin. Yan pong bibilhin nyo, 3,599 na lang po. 3,599 para sa isang pares ng sapatos? Oo po, discounted na po yun ma'am. Kasi maganda at matibay talaga ang sapatos na yan. Naku, kahit kaano pa to kaganda, hindi ako bibili ng ganito kamahal. Aba, ilang sako na ng bigas yun ah. Sige na, salamat na lang. Ito na yung sapatos nyo. Pero ma'am, sayang naman Mas kung... manghihinayang ako kung bibiling ko yan kaysa ipadala sa nanay ko yung pera ko. Salamat ulit kuya, pero hindi talaga ako bibili. Sige po, kayo po ang bahala. Grabing napakamahal naman talaga ng sapatos na yun. Di talaga ako bibili ng ganong presyo, kahit gaano pa kaganda. Kakaloka. Chari? Uy, ikaw nga! Sir Jerry? Oo, ako nga to. Yung professor mo nung nasa second year college ka. Kamusta ka na? Okay naman po. Kayo po sir. Huwag mo na akong pinupo. Saka huwag mo na rin ako tawaging sir. Kasi hindi mo naman ako professor. Sa ibang university na ako nagtuturo ngayon. Pero maayos din naman ako. Kagagaling ko lang sa department store kasi binilan ko ng bagong bag ang misis ko. Magbe-birthday kasi siya bukas. Ito nga, 2 bag pa ang binili ko para masorpresa siya. Nax, ang swerte naman po ng misis nyo. Ganun naman talaga dapat ang ginagawa ng mga lalaki sa asawa nila. Binibigay lahat ng pangangailangan at gusto ng isang babae. Ikaw ba, Chari? May asawa ka na? Wala pa po pero may boyfriend po ako. Si Enzo, naging estudyante nyo na rin siya noon. Oo. Naalala ko na siya madalas mo nakakasama noon. Ang tagal na rin pala ng relasyon nyo. Bakit hindi pa kayo nagpapakasal? Naku, hindi pa po pwede kasi hindi pa siya handa. Sa aming dalawa kasi, mas malaki po kasi talaga ang responsibilidad na nasa balikat niya. Lalo na kung ang pag-uusapan ang pamilya niya. Kaya nga hindi kami masyadong nakakapag-date ni Enzo eh. Hindi niya rin ako masyadong nabibigyan ng regalo. Pero ayos lang, naiintindihan ko naman po yun kasi breadwinner siya. Pasensya na po kung bigla na lang ako nakapagkwento sa inyo ng kung ano-ano. Ayos lang, naiintindihan ko. Alam mo, Chari, yung mga babae na kagaya mo, hindi dapat basta binabaliwala. Hindi ba natatakot si Enzo na baka maagaw ka na ibang lalaki mula sa kanya? Kung ako lang ang boyfriend mo, gagawin ko ang lahat para maibigay mga bagay na gusto at kailangan mo. Isa sa mga pinaka-nagustuhan ko kay Enzo ay yung pagkakaroon niya ng magandang plano at pangarap sa buhay. Sa kabila ng buhay na meron kami, hindi naaalis sa amin ang mangarap. Kaya nga bumalik din siya sa pag-aaral pagkalipas ng 2 taon. Nag-working student na rin kasi ang kapatid niyang sumunod sa kanya kaya kahit papaano ay 2 na silang nagtutulungan para sa mga gastusin sa bahay nila. Doon ako mas bumilib sa boyfriend ko pero minsan nararamdaman ko rin naman ang pagkukulang niya sa akin. Naiinggit nga ako sa ibang kaibigan ko o kaopisina ko na may mga karelasyon din tapos nakakapasyal sila sa iba't ibang lugar. Binibilhan pa sila ng mga regalo at mamahaling bag ng boyfriend nila. Samantalang ako ay palagi lamang dinadala ng boyfriend ko sa parisan, lugawan o kaya naman ay sa tapsihan. Pero ayos lang yun ang palagi kong sinasabi sa kanya. Kasi ang mahalaga naman, Papa Dudut, ay mahal namin at tapat kami sa relasyon namin sa isa't isa ng mga panahong yun. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, isa si Jerry sa pinaka-paborito kong professor noong nasa college pa ako. Sobrang bait niya kasi sa akin. Sa recitation ay hindi niya ako masyadong tinatawag. Puwera na lamang kung ako mismo ang magtataas ng kamay ko para sumagot. At kapag nabigay ko ang tamang sagot ay ibang klaseng papuri ang sasabihin niya sa akin. Palagi rin siyang nakangiti na para bang ako lamang ang nakikita niyang estudyante sa loob ng classroom. Ang sabi nga ng ibang kaklase ko ay halata raw na may crush sa akin ng professor namin. Siyempre hindi ko naman yon ginawang big deal dahil bukod sa nagkakamabutihan na kami noon ni Enzo ay ayoko ng issue sa school namin.
Pero pagkatapos ng pagkikita namin noon ni Jerry sa mall, ay muli yung nasundan, Papa Dudut. Inad niya kasi ako sa Facebook at nagka-chat kami at madalas na akong nagkukwento sa kanya ng tungkol sa relasyon namin ni Enzo. Hanggang sa niyaya niya akong lumabas at sakto na birthday ko noon at busy sa trabaho ang boyfriend ko. Binilhan ako ni Jerry ng sapatos na matagal ko nang gustong bilhin pero alam kong imposible dahil hindi kaya ng budget ko. Ayoko pang ang tanggapin noong una pero ang sabi niya ay birthday gift niya sa akin yon. At ang sapatos na yon ang naging simula ng maling relasyon namin ni Jerry, Papa Dudut. Babes, etong kape. Salamat babes. Pasensya ka na kung ganitong oras ako nakadalaw sa'yo ha. Okay lang. Sabi ko naman sa'yo kung pagod ka na, hindi mo na kailangan pumunta dito sa apartment namin ni Denise. Ilang araw na kasi tayong hindi nagkikita kaya miss na kita. Pero galing ka pang ospital, di ba? Dumiretso ka dun pagkatapos ng klase mo sa umaga at trabaho sa hapon. Ni hindi ka pa nga nakakapagpahinga bago ka pumunta dito. Huwag mo akong alalahanin babes. Ayos lang ako lalo na ngayon na nakita na ulit kita. Parang ewan to. Totoo yung sinabi ko. Ikaw lang talaga nagbibigay ng lakas sa akin ngayon. Kaya kahit sobrang pagod na ako, marinig ko lang yung boses mo tsaka makita lang kita. Kahit papaano nababawasan na. Ang sweet naman ng sinabi mo, babes. Huwag kang mag-alala. Ganun ka rin naman sa akin. Ikaw ang nag-aalis ng pagod ko sa trabaho. Kaya salamat kasi pinuntahan mo ko ngayon dito sa apartment. Kahit alam kong wala ka pang maayos na pahinga. Kumusta na nga pala si tita? Ang sabi ng doktor mas okay na raw si nanay ngayon. Mabuti na lang talaga nadala siya kaagad sa ospital ng kapatid ko bago pa lumala yung heat stroke niya. Kung na-late lang daw ng konti, baka kinailangan na siyang operahan. Ay, mabuti na nga lang talaga. Ano raw bang nangyari at na-heat stroke si tita nung isang araw? Ang sabi napagod daw siya maglaba tapos sinabayan pa ng mainit na panahon. Kaya ayun, nakita na lang siya ng kapatid ko na nakahiga malapit dun sa nilalabahan niya. Pero salamat talaga sa Diyos, walang nangyaring grabe kay nanay. Hindi rin nabagok yung ulo niya tsaka wala rin siyang malalang sugat mula sa pagkakatumba niya. Bukas daw ng umaga pwede na siyang lumabas ng ospital. Kung magandang balita yan, babes. Kaya huwag ka na masyadong ma-stress ngayon. Finals nyo na next week, di ba? Nakapagsimula ka na bang mag-review? Hindi pa nga eh. O bakit hindi pa? Baka mahirapan ka niya next week. Hindi ko rin kasi alam kung makakakuha ako ng mga exam para sa finals. Kulang pa yung pambayad ko sa tuition fee ko eh. Nagastos ko na yung pera ko para sa pampapa-hospital ni nanay. Tsaka para sa mga gamot na kailangan niya. Pero hindi pwedeng hindi ka mag-exam. Masasayang lahat ng pinaghirapan mo sa semester na to kung hindi mo man lang makukuha ang mga exam na yun. Hindi ko na rin kasi alam kung saan pa ako kukuha ng pera. Nakapag-advance na ako dun sa pinagtatrabahoan kong factory kaya hindi na ako pwedeng mag-advance ulit. Kahit sa mga katrabaho ko wala na rin gusto magpahiram sa akin. Kasi nga may utang pa ako sa kanila. Ay. Sige, eto may naitabi pa ako dito sa wallet ko. Gamitin mo muna to. Oh, babes, ang laking pera nito. Ipon ko yan. Kasi nga bala kong umuwi kina mama sa susunod na buwan. Gamitin mo na lang muna. Kasi tinatamad na rin akong bumiyahe pa uwi doon. Mas kailangan mo rin yan ngayon. Ha? Pero may utang pa ako sa'yo na hindi nababayaran di ba? Okay lang. Kasi wala naman akong ibang kailangan na pagkakagastusan. Mas kailangan mo yan ngayon. Kaya ikaw na lang muna ang gumamit ng pera na yan. Basta, kapag na-short ka pa ulit, sabihin mo lang sa akin para magawan ko kaagad ng paraan. Salamat talaga babes. Napakalaking tulong nito. Wala yon, basta para sa'yo. Gusto ko kasi talaga matapos mo ang college mo. Kaya tutulungan kita. Basta kaya ko, babes. Papa Dudut, aminin ko na isa sa mga dahilan kung bakit ko nagustuhan si Jerry ay dahil naibibigay niya ang pangangailangan ko pagdating sa material na mga bagay.
Ayos lang sa akin kahit pamilyadong tao siya at ayos lang din naman sa kanya na may boyfriend ako. Ang mahalaga raw sa kanya ay naipaparamdam namin ang pagmamahal sa isa't isa. Pero mas mahalaga sa akin yung mga ibinibigay niyang regalo at pera. Bukod kasi sa pagtuturo sa 3 magkakaibang university, may mga negosyo pa silang mag-asawa na kinukunan ng panggastos. Kaya naman nakagagaan talaga sila sa buhay at naibibili niya sa akin lahat ng gusto ko. Papa Dudut, isang sabi ko lang din sa kanya na kailangan ko ng pera. Para sa mga magulang ko ay hindi siya nagdadalawang isip na ibigay yun sa akin. Ang hindi niya alam ay madalas na kay Enzo ko naman inaabot yon, lalo na kapag kailangan ng pera ng boyfriend ko. Naging magastos kasi ang huling taon niya sa college at syempre obligasyon ko bilang girlfriend niya na damayan at tulungan siya sa abot ng makakaya ko, Papa Dudut. Salamat sa paghatid mo sa akin dito sa may apartment, Jerry. Wala yun. Nag-enjoy ka ba sa date natin? Oo naman. Lalo na dun sa restaurant na kinainan natin. Ang ganda ng view. Grabe. Alam ko kasi na mahilig ka sa mga lugar na may magandang view. Yung makikita mo halos lahat ng kabahayan sa ibaba. Kaya pinili ko talaga ang restaurant na yun kahit medyo malayo. Sulit naman ang punta natin kasi nakita ko sa mga mata mo na natuwa ka talaga. Oo, pero nagulat naman ako sa total bill ng kinain natin. Parang hindi naman ganun karami yung in-order ko. Pero umabot ng 3,000. May kamahalan nga kasi mga pagkain dun. Ayun na nga eh. Ang mahal na mga kinain ko. Pero hindi man lang ako nakapag-share ng kahit na magkano sa'yo. Nako, huwag mo nga iniisip yung gastos. Kasi ang mahalaga lang naman sa akin, yung bawat minuto na makasama kita, Chari. Ang sweet naman ng boyfriend ko. Anong sabi mo? Ang sweet mo. Hindi yan. Yung isa pang sinabi mo. Boyfriend kita? Ang sarap naman sa tengong marinig yun. Yun naman kasi talaga yung totoo, di ba? Boyfriend kita at girlfriend mo ko. Sige na, Jerry, bababa na rin ako ng sasakyan mo. Hindi na kita maaalok ng kape kasi baka gising pa yung pinsan ko at mag-usisa pa siya ng tungkol sa'yo. Ayos lang, naiintindihan ko. Pero ito, dali mo na to, Chari. Anong laman itong paper bag? Buksan mo para malaman mo. Uy, bagong pares ng sapatos. Kabibili mo lang sa akin ng isa pang pares nung nakaraang linggo, Jerry ha. Alam ko, pero napansin ko kasi na gusto mo yung sapatos nang mapadaan tayo sa department store kahapon. Kaya binili ko na rin kanina bago kita sinundo sa pinagtatrabahuhan mo. Grabe, ang dami ko ng mga pares ng sapatos. At lahat yon gustong gusto ko. Thank you, Jerry. You're welcome. Sige ha, bababa na ako. Ingat ka sa pag-drive mo at salamat ulit dito sa bigay mo. Bye! Bye, ingat ka. Sino yung naghatid Ay, kabayo. sa'yo? Nakakagulat ka naman, Denise. Tinatanong ko lang naman kung sino yung naghatid sa'yo, nagulat ka na. Wala lang yun. Katrabaho ko lang. Katrabaho, kahit nakita ko sa hindi masyadong tinted na bintana ng kotse niya na hinalikan mo siya. Tsaka ano yan? Bagong sapatos na naman? Pwede ba? Pagod ako. Bukas mo na lang ako interviewin, Denise. Break na ba kayo ni Enzo? Hindi. Hindi pala eh. Bakit nakikipag-date ka na sa ibang lalaki at tumatanggap ka pa ng mga ganyang klase ng mamahalin na regalo? Denise, huwag kang nga makialam. Buhay ko to, okay? Hindi ako nakikialam, Chari. Nagtatanong lang ako at magkaiba yon. Alam ko naman ang sitwasyon ng relasyon nyo ngayon ni Enzo, pero kung hindi ka na kontento at masaya sa kanya, tapusin mo ng maayos ang relasyon. Hindi yung ganito na ginagawa mo siyang tanga habang wala siyang ibang ginawa at binigay. Kung hindi yung klase ng pagmamahal na kaya niya lang ibigay sa'yo.
Papa Dudut, alam ko naman na mali talaga ang sitwasyon na pinasok ko. Lalo na nga at pamilyadong tao si Jerry tapos may boyfriend pa ako. Pero si Jerry na ang nagsabi na hindi na niya mahal ang asawa niya. Nagsasama na lamang sila para sa mga anak nila at ako naman ay napakalaki ng pagkukulang sa akin ng boyfriend kong si Enzo at lahat yon ay napupunan ni Jerry. Natagpuan namin ni Jerry sa isa't isang pangangailangan na hindi namin makuha mula sa mga kapareha namin. Oo, nagiging unfair kami sa kanila pero gano'n naman talaga ang buhay, hindi ba? Lahat unfair. Lalo na sa mga taong hindi nabibiyayaan ng maginhawang buhay na kagaya ko. Kaya kailangan kong gumawa ng paraan para hindi ako palaging nasa ibaba. Kasi nang dahil kay Jerry ay naramdaman ko na maging masaya. Nabibili ko ang mga bagay na gusto ko. Nakakapunta ako sa mga lugar na hindi ko napupuntahan. Dahil palaging kailangan ko ng magtipid, nagagawa kong kumain sa kilalang restaurant sa lugar namin at nagkakaroon ako ng mga mamahaling sapatos na matagal ko nang gustong bilhin. At lahat ng yon ay nararanasan ko ng dahil lamang kay Jerry, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mahal ko naman ang boyfriend kong si Enzo, Papa Dudut. Kung hindi ko na siya mahal, dapat ay matagal ko na siyang hiniwalayan. Kasi nga ay hindi niya na ibibigay sa akin ang mga bagay na gusto ko. Pero tuloy pa rin ang pangarap ko para sa aming dalawa na kapag nakatapos siya ng pag-aaral at nagkaroon ng trabaho ay magsisimula kaming mag-ipon para sa future, magpapakasal kami at magkakaroon ng maraming anak. Si Enzo lang ang nakikita ko na lalaking gusto kong makasama sa panghabang buhay. Kaya nga tinutulungan ko siya pagdating sa mga gastusin niya sa college. Madalas na yung perang ibinibigay sa akin ni Jerry ay sa kanya ko talaga inaabot para magamit niya. Na pang-allowance niya, pambayad ng tuition at sa iba pang mga gastusin na kailangan niya. Kasi gusto ko na tuluyan niyang matapos ang pag-aaral niya. Gusto ko na matupad lahat ng mga plano at pangarap naming dalawa para sa relasyon namin. Sabay kaming aangat at aalis sa buhay na kinamulatan namin. Magiging masaya kami na tuparin ang pagbuo ng masayang pamilya. Ang pakiramdam ko noon ay malapit ng matupad yon nang sa wakas ay makapagtapos ng college ang boyfriend kong si Enzo, Papa Dudut. Sa wakas, babes, graduate ka na rin. Oo nga eh. Finally. Akala ko talaga hindi ko na matutupad tong pangarap kong to. Sabi ko naman kasi sa'yo kaya mo. Kaya dapat hindi ka pinanghihinaan ng loob. Hindi ko naman makakaya lahat to kung hindi dahil sa'yo, babes. Ikaw ang palaging nagbibigay ng lakas at suporta sa akin. Pero ikaw pa rin ang tumapos sa pag-aaral mo. Nagbigay lang ako ng moral support sa'yo. Moral support at pagmamahal para kayanin ng isang working student na katulad ko lahat ng mga pagsubok na dumaan. Kaya nga ang swerte ko na ikaw binigay ng tadhana sa akin eh. Ano ka ba, babes? Masyado mo naman akong pinapakilig sa mga sinasabi mo. Sinasabi ko lang naman kung ano yung totoong nararamdaman ko. Kasi kung hindi dahil sa'yo tsaka sa lahat ng tulong mo sa akin, hindi ko magagawa to, babes. Hindi ko tsatsagain na magtapos ng college. Pero natyaga mong tapusin. Kasi pareho nating pangarap na matapos ang pag-aaral mo. At simula pa lang to, dahil marami pa tayong mga pangarap na tutuparin. At isa na doon yung pagbawi na gagawin ko para sa'yo, babes. Sa oras na magkaroon ako ng mas maayos na trabaho, mas tututukan ko na yung relasyon nating dalawa. Mas i-spoil kita. Okay na sa akin yung magkasama tayong tumanda. Bawing-bawi ka na doon. Babes, okay lang ba talaga kay na tita na dito ka dumiretso sa apartment ko pagkatapos ng graduation ceremony nyo?
Baka lang kasi naghihintay din sila dun sa bahay nyo. Nakapag-advance celebration na kami kahapon sa bahay kasi nagluto si nanay ng pansit. Tsaka sabi ko rin sa kanila na magtatagal ako sa'yo dito. Kasi nga gusto ko na ikaw ang kasama ko pagkatapos ng espesyal na araw sa buhay ko. Ang sweet-sweet mo talaga. Teka, kukunin ko lang yung pitchel ng juice sa ref. Sige. Babes, may nag-chat sa'yo. Teka, sino tong nag-chat kay Chari ng I miss you? Mabuksan nga tong cellphone niya. Chari, I miss you. Kailan tayo ulit magkikita? Miss ko nang halikan ng mga labi mo. Kilala ko to ha. Babes, hindi pa masyadong malamig tong juice. Pero siguro naman pwede nang... Bakit hawak mo ang cellphone ko? May nag-chat sa'yo eh. Wala naman talaga akong balak basahin. Pero nakita ko na lumabas sa screen ng cellphone mo yung message niya. Namimiss ka na raw niyang halikan. Namimiss ka na raw halikan ni Sir Jerry. Ano Chari? Bakit di ka makapagsalita dyan? Gusto mo ba ako na mismo mag-reply dito sa dati nating college professor? Enzo, sorry. Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya? Alin ang hindi sinasadya doon, Chari? Yung pakikipagrelasyon mo sa dati nating professor? Yun ang hindi mo sinasadya? O yung panloloko mo sa akin? Yung pagsira mo sa relasyon na matagal na nating iniingatan? Chari, akala ko ba may mga plano tayo? Mga plano na para sa ating dalawa pero ano to? Paano mo nagawa sa akin to? Mahal mo na ba siya? Chari, sumagot ka! Tinatanong kita, mahal mo na ba siya? Hindi ko alam, Enzo. Basta ang alam ko lang, masaya ako kapag naibibigay niya sa akin ang mga pangangailangan ko. Lalo na pagdating sa mga material na bagay. Kagaya ba ng mga bagong sapatos, bagat iba pang mga gamit mo? Yung pamamasyal mo sa iba't ibang lugar? O yung pagkain mo sa mga mamahaling restaurant? Paano mo nalaman? May nag-chat sa akin, Chari. May nag-chat sa akin dati nating kaklase nung college. Nag-send siya ng picture niyong dalawa ng Jerry na yon habang magkasama kayo sa isang restaurant. May nakakita sa inyo. May nakita rin akong picture dyan sa cellphone mo na nasa isang beach resort ka. Na ni minsan hindi mo nabanggit sa akin na nagpunta ka sa lugar na yon. Siya kasama mo doon, no? Siya kasama mo doon, di ba? At yung mga perang inaabot mo sa akin, sa kanya ba galing yun? Oo. Kasi yun lang ang naisip kong paraan para tulungan ka, Enzo. Sorry. Sorry talaga. Ako talaga yung dapat na mag-sorry kasi naging wala akong kwentang boyfriend sa'yo. Hindi totoo yan. Alam ko naman, Chari. Alam ko na sobrang dami na naging pagkukulang ko sa'yo. Pero ayusin natin to. Magsimula tayo ulit, please. Kakalimutan natin lahat na naging kasalanan natin sa isa't isa. Itatama na natin lahat ngayon. Itatama na natin lahat ng meron sa relasyon nating to. Papadudot buong akala ko ay walang alam si Enzo tungkol sa kung ano man ang namamagitan sa amin ni Jerry. Ang hindi ko alam ay matagal na pala siyang nakakahalata sa tinatago naming relasyon. Alam niya rin kung saan nanggagaling ang perang inaabot ko sa kanya sa tuwing nangangailangan siya. Napilitan siyang tanggapin yon sa kagustuhan niya na makapagtapos ng pag-aaral. Sa oras daw kasi na magkaroon na siya ng maayos na trabaho, mas mapapatunayan niya sa akin na mas karapat dapat siya ang piliin ko kesa sa ibang lalaki. Pagsusumikapan niya na makita kong kaming dalawa ang para sa isa't isa. Nang makita kong umiyak si Enzo ay naawa talaga ako sa kanya, Papadudot. Kasi alam ko kung gaano ko siya nasaktan noon. Naging makasarili ako dahil pinatulan ko si Jerry para lang makuha ko ang mga material na bagay na para sa sarili ko. Hindi ko na inisip na lahat ng pagsusumikap na ginagawa ni Enzo noon ay para rin sa akin. Kasama ako sa lahat ng mga plano niya.
Samantalang ang iniisip ko lamang ay kung ano ang mga luho o material na bagay ang makapagpapasaya sa akin. Kaya naman isang desisyon ang ginawa ko para maitama ang lahat ng ito. Papa Dudut. Cherry, Jerry? Anong ginagawa mo dito sa may harap ng apartment namin? hindi mo kasi sinasagot ang mga text o tawag ko sa'yo. Hindi ka rin nagre-reply sa mga chat ko. Sinabi ko naman sa'yo na busy ako sa trabaho. Busy? Talaga? O iniiwasan mo lang ako? Saka na tayo mag-usap, may lakad ako. Tapos ano? Iiwasan mo na naman ako at hindi mo sasagutin ang mga tawag o text ko sa'yo. Ano ba talagang problema, Chari? Bakit hindi mo na lang sabihin sa akin? Kailangan ko ng space, Jerry. Space? Para saan? Space para isipin kung dapat ba nating ipagpatuloy ang relasyon natin. Iiwan ko na ang asawa ko. Jerry, hindi mo pwedeng gawin yan. Bakit naman? Dahil may mga anak kayo. Pero hindi ko na nga mahal ang asawa ko. Ikaw na ang mahal ko, Chari. Hindi ko naman puputulin ang obligasyon ko sa mga anak ko. So suportahan ko pa rin sila. Pero hindi ko na kayang makisama sa asawa ko. Kasi ikaw na nga ang gusto ko makasama. Pero hindi nga pwede, Jerry. Alam mo, tsaka na tayo mag-usap. Sa tingin ko sa ating dalawa, mas kailangan mo ng oras at space para makapag-isip ka ng tama. Sandali lang, Chari. Aray, nasasaktan ako. Bitawan mo yung braso ko. Mag-usap muna kasi tayo ng maayos. Hindi ganito na iiwasan mo na naman ako. Bitawan mo nga yung braso ko. Nasasaktan na talaga ako. Doon tayo sa kotse. Doon tayo mag-usap. Ayoko. Hindi ako sasama sa'yo. Jerry, please. Bitawan mo na ako. Halika na. Sumama ka na. Bitawan mo si Chari! Enzo? Sira ulo ka. Bakit nakikialam ka sa pag-uusap namin ni Chari? Ikaw ang siraulo! Nilalayuan ka na nga ng girlfriend ko pero lapit ka pa rin ng lapit sa kanya. Tigilan mo na si Chari! Ayaw na niya makipagkita sa'yo! Ibig sabihin, alam mo na. Oo! Matagal ko nang alaman tungkol sa inyong dalawa. Enzo, please. Tama na. Huwag mo na siyang patulan. Okay, gets ko na. Alam na ng boyfriend mo na may relasyon tayong dalawa. Kaya gusto mo na akong hiwalayan ngayon, tama? Alam niya rin ba na pera ko ginagamit mo para makapagbayad siya ng tuition fee niya? Ha? Chari, hindi ako tanga para maniwala na binibigay mo sa parents mo ang perang hinihingi mo sa akin. Dahil alam ko na binibigay mo lang yun dyan sa walang kwentang boyfriend mo. Ah, walang kwenta pala! Enzo, Aray! tama na. Ano Walang ba? hiya ka! Hoy Jerry, wala ka na bang bagong sasabihin? Alam ko na lahat yan eh. Alam ko na lahat ng ginawa ni Chari para matulungan niya ako na makapagtapos ng college. Siguro nga hindi ko kayang ibigay sa kanya lahat ng luho na pinatikim mo. Pero kahit magkano pa ang ilabas mong pera, hindi ka pipiliin ni Chari. Kasi ako ang mahal niya. At sigurado naman ako na alam mo na ginagamit ka lang niya. Ikaw at ang pera mo. Sira ulo kang lalaki ka! Jerry, ano ba? Pwede bang umalis ka na lang kung hindi tatawag na talaga ako ng barangay tanod? Nanggugulo ka lang dito eh. Umalis ka na! Narinig mo yon? Umalis ka na raw. Kasi hindi ka na kailangan ni Chari. Hindi ka na kailangan ng girlfriend ko. Pagbabayaran nyo to! Sinasabi ko sa inyo, pagbabayaran nyo! Lalo ka na, Enzo! May araw ka rin sa akin! Maaagad rin ako sa'yo! Papa Dudut, naging mahalaga rin naman sa akin si Jerry sa mahigit na 1 taon ng relasyon namin. Wala siyang ibang pinaramdam sa akin kung hindi puro pagmamahal lamang. Ibinigay niya lahat ng mga bagay na hilingin ko sa kanya. Kapag ilang araw kaming hindi nakakapagkita ng boyfriend kong si Enzo dahil sa trabaho at pag-aaral niya ay nagagawa naming mag-out of town ni Jerry. Ang paalam ko kay Enzo noon ay uuwi lamang ako sa bahay ng mga magulang ko at ang paalam ni Jerry sa asawa niya ay may out of town seminar sila na may kinalaman sa pagtuturo. Sa mga oras na yon ay pakiramdam ko ay sobrang prinsesa ako. Actually sa lahat ng oras na kasama ko si Jerry, isang tingin ko lang sa bagay na gusto kong bilhin ay bibilhin niya kaagad para sa akin. Tapos meron pa akong monthly allowance na natatanggap mula sa kanya.
May mga oras na nagigilty ako kasi masyado niya akong ginagastusan, pero masaya raw siya kapag nakikita niya na nagiging masaya ko. Pero alam ko, Papa Dudut, na hindi pwedeng magtagal ang ganong klase ng maling relasyon. Lalo na at may naagrabyado kaming mga tao. Bago malaman ni Enzo ang tungkol sa amin ni Jerry, ilang beses na sinabi ni Jerry na handa siyang iwanan ang pamilya niya para sa akin. Pero palagi kong sinasabi na huwag niyang gagawin yon dahil ayokong makasira ng pamilya. Ayokong mawala ng tatay ang mga anak niya kahit pa sinasabi ni Jerry na hindi niya na mahal ang asawa niya. Alam ko na hindi pa rin tama na iwan niya ito para sa akin. Isa pa ay sigurado ako sa sarili ko na sa huli naman ay si Enzo pa rin ang pipiliin ko. Kaya naman nang magkaharap-harap kami, kinailangan ko nang sabihin kay Jerry ang katotohanan na kahit kailan ay hindi pwedeng maging kaming dalawa lamang ang magkarelasyon sa huli, Papa Dudut. Alam ko na masasaktan siya at ako ang may kasalanan sa lahat. Pero naniniwala ako noon na hindi pa naman huli para itama ang lahat. Kaya nang maghiwalay na kami ng tuluyan ni Jerry, bumawi ako kay Enzo. Mas naging malambing ako sa kanya at tapat sa relasyon namin. 3 buwan nang lumipas, akala ko ay magtutuloy-tuloy na ang maayos naming relasyon ni Enzo, Papa Dudut. Lalo na't nagkaroon na siya ng maayos na trabaho. Ang naisip ko sa wakas ay matutupad na namin ang mga pangarap naming dalawa. Kaya lang isang gabi nakarating sa akin ng isang napakasamang balita na sinaksak daw ng holdupper si Enzo at napatay. Ayokong maniwala. Pero nang makita ko ang malamig niyang bangkay ay napahagulhol na lamang ako ng iyak. Naisip ko pa noon na hindi totoo na sinaksak siya ng holdupper dahil hindi naman nawala ang cellphone niya. Sigurado ako na may kinalaman si Jerry sa pagkamatay niya. Pero bukod sa hindi na nakita pa ang holdupper na sumaksak kay Enzo ay wala akong mahanap na kahit na anong ebidensya para madiin sa kaso si Jerry, Papa Dudut. Kaya naman nanahimik na lamang ako dahil alam ko na wala rin naman akong mapapala sa oras na subukan kong magsampa ng kaso laban sa kanya. Hanggang sa mabalitaan ko na lamang na nabaril at napatay si Jerry ng kalaguyo ng kanyang asawa. Ang sabi ng dati kong kaklase, nabalitaan niya na nahuli ni Jerry ang asawa at kalaguyo nito sa loob ng kwarto. Nagtalo ang dalawa hanggang sa bumunot ng baril ang kalaguyo ng asawa niya at mabaril nga siya. Grabe lang, kasi hindi ko alam na may kalaguyo din pala ang asawa ni Jerry at sigurado na hindi rin yon alam ni Jerry. Sa ngayon, Papa Dudut, ay maraming taon nang nakalipas mula nang mangyari ang lahat ng ito. Pero parang sariwa pa rin sa akin ang lahat. Ramdam ko pa rin ang sakit dito sa dibdib ko dahil sa pagkawala ni Enzo, na sana'y kasama ko ngayon na nakikipaglaban sa sakit ko na breast cancer. Meron po akong stage 3 breast cancer at iniisip ko minsan na eto na siguro ang karma ko sa lahat ng mga kasalanan na nagawa ko. Pero naniniwala ko na mapagpatawad ng Diyos. Siguro po ay magagawa niya pa ring mapatawad ng makasalanang labis kong pinagsisisihan na. Dito ko na rin po tatapusin ang sulat ko, Papa Dudut, naway nakapag-iwan ng aral sa ating mga kabarangay. Ang inyong kapuso at kabarangay, Chari. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever!